Alam kong hindi ka interesado sa buhay ko, hindi rin ako interesado sa buhay mo. Joke lang, alam kong hindi ka interesado sa buhay ko pero panoorin mo kung ano nangyari sa araw ko. Diyos ko po naman, ay talaga naman pagkakaroon kada umaga ang makikita mong nature sa iyong paligid, ay talaga mas gugustuhin mo pang hindi umuwi ng tingloy. Hindi, joke lang ho. Ay, ito nga ho, kung ninyo napapansin niyo ako ay na din sa Montenegro line, sa Toko ay din nakasakay. At ariho ang sinasabi ko sa inyong nature, aray napakapoging batang aray ng staff ng Montenegro lines. Ay, ano ba na bagong pangalan ng batang aray? Paki-comment naman ho dyan sa comment section at talaga naman hong, Diyos ko, mapapasabi ka ng luluhuran o tutuwaran. Hindi, joke lang, talaga napakapogi naman ho nga. Ay, Diyos ko, talaga mapapadyos ko. Ay, ang totoo niyan, talaga hindi ko ako maalis-alis ang camera ko din sa mga ari. Talaga naman, Diyos ko. Kunya-kunya rin lamang ako nagbibideo sa paligid. Pero ang totoo ho, ay yung staff ko na nakauli-ulit siya aking binibideo dahil para ho sa akin ireho isang lucky charm na ng business. Maganda rin sa isang business may lucky charm pampaakit ng mga customer tulad ho na rin para sa akin rin ho isang lucky charm. Ano yung parang pusa na nakaway-kaway yung kamay doon sa tindahan. Lucky charm. Ay talaga hindi ko na balas sa aking camera din sa mga ari. Talaga naman ako giliw na giliw pagmasdan at saka videohan si Sir na nakakuli orange. Hindi ko nga ako napansin ni alas 7 na aalis na nga ako kami din sa Andalau Port at kami ipupunta na ng Tingloy Port. At alam niyo ho guys na ang Montenegro ay naka-promo ng 81 pesos sa kanilang pamasahe hanggang December 31, 2024. Kaya na pa kung hinihintay niyo kung uuwi kayo bukas kayo abot na abot pa sa promo nila na 81 pesos na pamasahe. Ay, ayun nga ho guys, ako nga ho inahiyan na ng pagbibidyo-video din sa labas, kaya ho ako isamahan nyo din sa loob para tingnan ang loob ng Montenegro lines. Gawa ho nung last time na ako isumakay din ako ho ay nasa labas laang din ho sa likod. Ay ngayon ho, first time ko lang pumasok din sa loob, ay napakaganda para rin at napakaganda ng ilaw kahit sobrang liwanag na. Kulay green na green, talagang Paskong Pasko, Diyos ko po. Buti nga ho ngayong araw na ito ay kakaunti kami, ilagaan lang ho talaga namin ang punta. Ay talaga napakaswerte ko nga ho dahil din ho ako sa Montenegro o rin nakasakay dahil sa totoo lang ho ay napakadaming Montenegro din sa Anilao Port ay swerte lang talaga napaswerte nga ho ako at din ho nga ho ako napapunta sa barkong ari ay talagang nakita ko na ho ulit si Sir na nakakuli orange. Hindi ko nga ho alam kung anong pangalan. Alam niyo kung anong pangalan? Paki-comment naman ho din sa baba o kaya pakitag na lang sa kanya. Charis. Ayan. O ayan, pakita mo na ho tayo na kaunti sa camera para sa bilang paghahanda natin pag nakita ulit natin si Sir na lumabas. Ayan, nagpapasok ko na nga ho ang mga pasahero gawa ng mag-aalas 7 na nga ay paalis na nga ho kami at iniipin na lang ho namin ang Coast Guard na dumating pero maya-maya ho ay nagulit na lamang ako at talagang mga Coast Guard nagdadati nga na. Ayan, oh my God, kasunod na yung mga nagpipicture-picture. Hindi na nga ho ako nahiya na mag-video-video dyan kasi talagang ang focus ko ho ay si Sir na nakakuli orange, yung pinaka-pogi din sa loob ng Montenegro. Pero sa totoo lang guys, ay talaga yung camera ko ay hindi na matali sa pagbibideo dahil kunya-kunya lamang ay ako nagbibideo pero ang totoo ay inaabangan ko na magkaroon ako ng pagkakataon na bibidyohan si Sir at talaga namang napakatagal lumabas. Minsan inaabangan ko na papasok tapos pagpasok inaabangan ko na ulit lumabas. Nakatutok lagi yung camera at tapos kunya-kunya ako nagbibideo sa paligid pero ang totoo inaabangan ko siya para siya akin makuhanan ng video. Hindi ko ako alam kung nakakahalata na ho sa akin baga si Sir pero bahala na basta ang mahalaga siya makuhanan ko. Yung una wala lang hiya-hiya. Pero in fairness, maganda rin itong loob ng Montenegro gawa ng bukod po dito sa hulihan na may mga space pa kasi nga walang kasi ng pasahero. Doon sa unahan ng barko, meron pa rin po doong upuan ng mga pasahero which is puno na. Tapos dito sa likod, hindi po nga masyadong puno. Pero nakakatawa, maluang siya. Tapos napakaganda ng ambience niya, malamig. Tapos, in fairness, ang mga staff ng Montenegro, ang mga officers nila dito, grabe, with pleasing personality talaga. Magsimula sa body abled ba yun? Doon sa AB. Hanggang sa pinaka-senior nila, grabe, lahat sila may pleasing personality. Well, anyway, dun po sa isang Montenegro ho, ay talaga namang hindi ka makakatulog kasi nga sa sobrang lakas ang hangin tapos sa sobrang bilis magpatakbo, ay grabe malulula ka talaga. Pero dito po sa isang Montenegro ay sobrang ang sarap lang sa pakaramdam. At ito na nga ang aking crush, Diyos ko po, ayan na. Napakatagal namang humarap sa camera, inihiya tuloy ako mag-video, oo. Siguro nahihiyang tumingin sa akin, ay kaya nga ako nasabi ko kanina ibahala na basta pag show ay nakikita ko lumalabas din i-open ko agad ang camera at diretso video na wala nang hiya-hiya. Diyos ko po bahala na kung mapansin o hindi at tulad gaho yun ay bababa na uli nagpapakita na naman sa camera yun talaga naman Diyos ko po nakuhanan ko din ng mga lapitan kundi isinom napaka-cute kasi ni Kuya isabihin nyo na ho sa akin kung anong pangalan niya itag nyo na ho sa akin kung anong pangalan niya at nang ma-search ko na Charis. At saka guna-guna ang aking Gcash ay may laman pa ay baka naman ating nga ipapamahagi kay Sir. Charis lang. Joke lang. So, ayun nga ho, ipapakita ko muna sa inyo yung spot ni Sir para naman ho kayo ay masiyahan at masatisfy sa panonood sa aking vlog.
O are, tama na ang montage. Ibalang ako ngayong oras na ito ay iniintay ko nga ako na makalabas ulit si Sir doon sa may pintuan papunta rin sa likudan. Kaya nagtingin-tingin na nga ako ng oras. At gawa ko inaabangan ko. Peace! So ayan, nakatutok ko ang camera ko. Kunya rin ako nag-video pero ang totoo ay inaabangan ko talagang lumabas si Sir na Poget. Ayan na nga po, lumalabas na siya. Diyos ko po, ayan. Feeling ko talaga ako nakakita na nag-video. Hindi lamang ko talaga ako na rin masaway at siguro nahihiya din. Pero okay lang naman siguro yung sa kanya. Ayan, andito na nga ho kami sa Tingloy Port and as you can see ho, ay mas marami pang ho ang bagahe kaysa sa mga pasahero. Charis lang. Siguro ho, ibukas pa yung magdadami at ito na nga ho, kumuha na nga ho kami ng dalawang tricycle. Gawa na napakarami nga ho namin gamit at kung nakikita nyo ho, ay talagang ang aking busy sa pagbababa. Ayun ho, nasa dulo siya. Ayun, busy. Diyos ko po, magpahinga naman. At ito na nga, going back to the video, ay talaga naman nga ho, napakarami ng aming gamit at hindi kaya ng isang tricycle lang. So, nagdalawa ho kami. At ito ho yung aking mga dadalhin sa isang tricycle. Bali, solo ako sa tricycle tapos silang dalawa ay magkasama ng tiyahin ko. At guys, ano gang inyong handa sa bagong taon? Pwede ako makapunta sa inyo at makapangain na ng chicken macaroni. Chicken macaroni lang ho talagang akin nilalatakan to every bagong taon. At ayan na nga ho, ayan oh, yun ang mga gift. At saka ayan, paalis na nga kami ng Tingloy Port. Pauwi na kami, kaya ingat po sa amin. At ngayon naman ho guys, ay naman ho aking itutur at ipapasyal din sa amin at inyong makita ang daan simula sa Tingloy Port hanggang sa aming bahay. Charis lang, hindi sa aming bahay, hanggang doon na lang ho sa may doongan at doon sa may pick up point ng tricycle. At eto na nga guys, kung nakikita nyo, napakaganda ng daan dito sa amin. Talagang green grass of home talaga. Mapifeel mo talaga na ikaw ay nasa probinsya. Province life. O ayan ang star, nakikita nyo naman. Yan ho ay talaga napakahaba pa ng inyong lalakbayin simula dito papunta doon sa pick up point ng mga tricycle. Alam niyo ko guys, kapag ka talaga sakay ng tricycle dito papunta sa amin, ayun ang mga boys o pakpak, ay talagang mapifeel nyo ho talaga ang presence ng nature sa labas ng tricycle. Gawa nga ho, kita nyo talaga ang view at saka ang mga sceneries, ayun. Presko ho talaga yung hangin. Gawa nga ng isa pa nga ay kulay green po yung mga makikita nyo sa paligid. Ayan, green grass of home na ito. Charis lang. Feel na feel nyo talaga ang vibes ng Tingloy. So, medyo nakakatakot nga lamang yung daan kasi pababa siya. Tapos parang may pasigsag kineme. Pero okay, nakasakit po kayo ng tricycle. May ingat naman po ang mga driver po namin dito sa Tingloy. Kaya mag-enjoy po talaga kayo sa mga views. Kaya habang nakasakay kayo ng tricycle, pwede nyo pong ilabas ang cellphone nyo kagaya ng ginagawa ko. Tapos video lang. Pero paalala lang po na hawakan ng mabuti ang inyong mga cellphone. Gawa ho ng baka ito ay magpatak. At saka alam niyo kung guys, kapag ho kayo isakay din sa tricycle, talagang mapipilitan ho kayong ilabas sa inyong cellphone para mag-video, kaya mag-picture. Gawa ho na napakaganda ng labas ho din. Kitang-kita nyo ho din sa itaas ng Masasa Beach, yung Masasa sa baba. Kaya nga lang ho, kapag medyo maliit yung tricycle nyo, tsaka medyo mababa yung inuupan tricycle, ay hindi nyo nga ho makikita ang mga dagat-dagat at saka view doon sa baba ng Masasa Beach. Gawa nga ng gaya nga ho na sinabi ko ibababa, tapos yung mga puno-puno nga ho ay mataas pa. So ayan, wala ho tayong choice kundi itaas na lang yung ating camera sa itaas ng tricycle. Pero ingat lang ho nga at baka nga ho ang mga cellphone nyo ay magpatak. At ito nga ho ang pinaka the best dito sa taas ng Masasa Beach, yung pababa na daan. Talagang napakaganda ho dyan para talaga kayong nagra-rides. At ayun, as you can see nga ho mga kanoo, ay malapit na ho tayo sa ibaba ng Masasa Beach at malapit na ho nating makita ang kagandahan ng Masasa. Pero pasensya na ho kayo, talaga hindi ko nga ho talaga siya nakuha na ng ayos. Gawa na napakabilis ng tricycle. Ay alang naman ho, itigil ko lang para lang mag-video, di ka nakakaya naman ho. Ayan, may mga guests na ho sa Masasa at nag-aabang na nga ho sila ng mga biyahe-biyahe nga pabalik ng Batangas City. Siguro ang iba ho dyan ay magsusubuhan na. Buti nga lang ho, napakaganda ng panahon din ngayon sa Tingloy at talaga hindi maulan. Kasi kung maulan ho, ay nakakaawa ang mga dala-dala naming gamit. At kung nakikita nyo nga ho, ay ayan oh, napakagandang mag-rides di ho ba kapag ka nasa loob kayo ng tricycle. Gawa ng kita-kita nyo nga ho yung dagat. Para ho sa kaalaman ng lahat, kami ho ay nasa tabing dagat at kami ho ay napapalibutan ng dagat din sa Tingloy. Pero ayun nga, kagaya nga ho na sinabi ko, napakaganda at napakasulit kung pupunta kayo dito sa Tingloy, Batangas. At para nga sa kaalaman ng lahat, ang Tingloy ho ay napapalibutan ng tubig. At ito nga ho ay binubuo ng 15 barangay dito ho sa amin. At para din ho sa kaalaman ng lahat, ang Tingloy ho ay 2nd District of Batangas.
At syempre nga ho, kaya nga ho, ari tinawag na isla, syempre ari ho, napapalibutan ng tubig alat, ay di ho nga pangunahing kinabubuhay ho din ng mga tao ay ang pangingisda. At syempre ho, hindi lamang ho pangingisda, man din ho pagkukupras, kasi marami ho rin puno ng niyog. At syempre nga ho, hindi naman nga ho mabubuo at magiging mga daang isla ng Tingloy kung hindi dahil sa ating mga pinakamamahal na nakaupo sa gobyerno, sa pangunguna ho ng ating pinakamamahal na Mayor Larry F. Alvarez, at saka ho ng ating barangay captain na si Lawrence F. Alvarez. Sila po ang aming mga pinuno ho dito sa aming isla ng Tingloy at shoutout ho sa inyo mga sir. At syempre ho, kung inyong mapapansin kapag pumunta ko rin sa aming isla, ay talagang una-una nyo makikita dito ay ang pinakamaganda naming beach na ang Masasa Beach. Tapos napakarami ho ritong puno ng saging, puno ng niyog, kaya sobrang presko po ang hangin dito. Plus yung pupong hulad ng dagat ay talagang masasabi mo talaga na perfect na perfect nga ho talaga. Kaya nga ho, ang mga turista ay talagang tuwan-tuwa kapag ho napunta rin ay gawa nga ho ng sa Maynila ay talagang hindi ho kayo makakalanghap ng preskong hangin. Kaya ang mga guests ay gusto pumunta rin nila, ang kanilang unang hinahanap dito ay ang fresh na hangin at saka ang napakagandang dagat namin din dahil wala naman dagat sa Maynila Tapos ay di na rin ho kayo makakatikim lang ng mga fresh na isda gaya ng gulyasan, galunggong, pakapakan, kung lahat ng kasi ho ng isda inaandini. Gawa nga ho ng kami nga ho ay malapit sa dagat. Kaya minsan ang mga turista talagang uuwi ng Maynila na may mga daladalang daing na bangus, gulyasan, pakpakan, ay napakasarap naman nga ho talaga. Tapos kapag nga ho, alam nyo, kapag nga ho dito buwan ng Mayo, ay talagang hindi ho nawawala rin ang mga parada, yung mga sagala, talagang din ninyo makikita ang mga nagaganda, mga dalaga, at saka napupugi ang mga binata din sa amin sa Tingloy. Pumunta na ho kayo dito, inyong subukan din ang aming buhay probinsya. Talagang kayo ay masisiyahan at masasabi nyong lilipat na lang kayo din sa probinsya, sa halip na dyan kayo sa Maynila. Ay alam nyo, gahon na kahit rin aming bayan ng isla ay medyo maliit lamang, pero kami ho kapag kami mga kaganapan ay talaga namang hindi ho nawawala sa amin ang mga handaan, yung mga sayawan, ko talaga napakasaya ho din Tapos kapag alam nyo ho, kapag kami ikakasal din ay talagang diga sa ibang bayan ho ay isang dikit lamang, ay talagang din ho sa amin sa Tingloy ay 2 dikit. Tapos alam mo kapag kami handaan, talagang malayo pa lang kami muna sa aming bayan ng Tingloy kapag ho yung Holy Week, kapag yung mahal na araw, at talaga naman usong-uso pa rin ho dito sa amin ang Station of the Cross, yung daan ng cross sa bahay-bahay. Tapos syempre mainit yung ginagawa, kainitan, so ibig sabihin nagpepetitan siya ka na rin doon. Nakakatuwa ho, gawa ng hindi ho talaga nakakalimot pa rin sa Diyos ang mga tao ho din sa bayan ng Tingloy. Tapos alam nyo ho, na yung lumang henerasyon ho ay talagang daladala pa rin namin ho hanggang ngayon, kaya talagang nakakatuwa dito sa isla ng Tingloy. At ari pa nga ho, ang amin ho pinagmamalaki dito sa aming bayan ng Tingloy. Talaga naman alam nyo ho, ang mga tao ho din na ay napakagagalang, tapos ay napaka-approachable ho sa mga bisita. Talaga naman di nila ho kayo makikita ng kahit din nyo kakilala ay talagang papatuloy sa bahay para lang pakainin. Talaga naman sobrang babait ng mga tao din At saka din nila mo kayo makikita na ang bisita ay nasa inyong kwarto, tapos yung may bahay na kahit doon na matulog sa may tabi ng kusina o sa may tabi ng banyo, basta ang mahalaga ay ang bisita ay nasa maayos na kalagayan din sa loob ng kanilang pamamahay. Diga ho, talaga napakababait ng mga tao din. Ano ho kaya ang inyong masasabi? At saka ho din ho sa amin, talagang uso ang bigay ng ulam, ng mga pagkain. Diga ho sa iba naman lugar, kapag ka naman ho hindi nyo kakilala, o kaya kahit kapitbahay nyo, tapos hindi nyo kakilala, ay talagang isnab lang, hindi kayo papansin o hindi nyo papansinin, o kaya hindi nyo bibigyan ng ulam, ay talagang din ho sa amin, kunyari may mga bagong kapitbahay, ay kikilalanin muna din, tapos kapag kahit nga ho hindi kilala, ay sabihin hoy Fred, kumain ka muna, hindi ka muna na mag-almusal o magtanghalian, o kaya idadala na lang ng malunggay, ng sabaw ng karne, ng tinula, doon sa kanilang bahay. Diga ho, napakabait ang tao din talagang kahit di mo kakilala nagbibigay ho ng ulam ang mga tao din at saka kahit hindi mo kakilala talaga namang ikaw ipapatuloy sa kanilang tahanan para lang makapagkape sa umaga, o kaya na dumaan sa tapat mo, tapos papayapain mo lamang yan para mapagkape lamang kahit di mo kakilala. Ay nakakatuwa nga lamang ho din sa amin. Talaga naman nga ho, napakalaki ng pagkakaiba ng amin hong kultura kaysa sa kultura ho sa bayan. At saka din ho sa amin talaga yung lumang henerasyon ay hanggang ngayon ho ay talagang daladala pa naman ho namin hanggang ngayon, kaya sobrang nakakatuwa talaga. Kaya guys, subukan nyo po pumunta rito at bisitahin ang aming isla ng Tingloy, at talagang hindi ho kayo magsisisi. Hindi rin ho kayo magsisisi sa inyong pamasahe. Talagang sulit lamang ho. Talagang bababa pa lamang kayo ng paskrap ay masasabi nyo, wow, this is it, pansit, charis. Ay shoutout nga rin ho pala sa atin dyan mga kanoo at saka ho katropa natin dyan na nagtulong-tulong ho para mapaganda ang ating isla, sa atin mga pinakamamahal na opisyalis ng barangay, sa ating pinakamamahal na mayor na si Mayor Larry F. Alvarez, at saka ang ating pinakamamahal na barangay
Sa atin ho pinakamamahal na barangay Captain Lawrence F. Alvarez. Ayan, shout out po sa inyo mga sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlad at pagpapaganda at pagtulong sa ating isla upang ito ay mamaratiling maganda at maayos. At sa pangaho palang ipinagmamalaki ko rin dito sa aming bayan ng Tigloy, ang mga tao ho rin ay talaga napakadisiplinado sa sarili. Hindi lamang sa sarili kundi napakadisiplinado ho sa kapaligiran. Kung nakikita nyo naman ho, napakalinis ho ng bayan ng Tigloy at saka talagang tulong-tulong po sila sa paglilinis palagi sa barangay. Maraming salamat po at shoutout din po sa inyong lahat dyan. O ay siya, paano ho, din ko na ho tatapusin ang aking video. Gawa nga ho na nakakapagod din naman nga ho pero sulit ho, gawa na napakaganda ho na aming mga nakikita sa paligid. At shoutout ho kay kuya na aming nasakyan tricycle. Nagpapakyut. Siya, paano ho, din ko na ho tatapusin ang aking video. Bye bye, maraming salamat sa panonood.